What is up sa inyo mga boss? It's you boss JB at kung napapansin ninyo may dala tayong tools kasi nga kailangan natin mag-maintenance ng ating motor. Ang gagamitin nga pala nating tools mga boss ay ang 17mm na close wrench at 12mm na close wrench din. Kaya tara, samahan nyo ako mga boss. Pero bago yan, ipapakita ko muna sa inyo kung anong gamit kong oil sa aking motor na Honda Click version 3. Ito nga pala ang gamit kong oil mga boss, ang Honda Blue, kung tawagin na lang Pro Honda. 10W30 fully synthetic and for automatic motorcycle only. At sa gear oil naman mga boss, ang gamit ko ay ang Honda Scooter Gear Oil. Kasi itong mga oil na to, ang pinaka highly recommended nila mga boss para sa motor natin. At ito rin ang nakalagay sa manual ng Honda. Kaya tara, simulan na natin to mga boss. Unang tools na gagamitin natin ay ang 12mm close wrench. Bago natin alisin yan, kumuha tayo ng lalagyan ng used oil. In-improvise ko nga lang pala to mga boss, kasi nga ito yung ginagamit ko kapag chine-change oil ko yung isa kong motor. At dahil okay na, alisin na natin tong tornilyo para mapalitan na ng bagong oil ang ating motor. Every 3,000 kilometers nga pala ako nag-change oil mga boss. Kaya expected ko na maitim talaga ang oil niya. Napakaganda nga talaga kapag na-monitor mo kung ilan na ba ang tinakbo ng iyong motor. Pasensya na nga pala kayo sa lalagyan ko ng used oil mga boss kasi napakadumi na, kailangan ng linisan. Pero ayos lang din naman kasi used oil naman yung ilalagay natin dyan. Ayan, wala nang tumutulo mga boss. Ibalik lang ulit natin ang tornilyo niya at higpitan. Sa paghigpit nga pala nito mga boss, dapat hindi masyado mahigpit at hindi rin masyado maluwag. Yung tama lang, parang pag-ibig niya sa iyo hindi magbabago. Ay nade. 10 seconds later. Check naman natin tong oil strainer niya mga boss kung okay pa ba. Dito gumamit ako ng 17mm close wrench. At yun nga no mga boss, pagkabukas ko nga ay sabi ko parang iba yata ang pagkalagay ng oil strainer niya. Siguro kung nagkamali lang yan si kuya sa paglagay na ito. Nung nakaraang change oil kasi, sa kasa ko pina-change oil to. Kasi sayang naman ng service coupon nila mga boss. Yun na kasi ang huli na service coupon na gagamitin ko. Nagkamali lang siguro si kuya sa paglagay nitong oil strainer natin mga boss. Kung titingnan nyo, hindi talaga dapat ganyan ang pagkalagay niyan mga boss. Kasi kung napapansin ninyo, yupi yung goma niya, di ba? Pero okay pa naman to mga boss, magagamit pa natin to. Kaya tara, linisan na natin to at para maikabit na rin natin ito sa dati. Sa paglinis nga pala nito mga boss, ay kumuha lamang kayo ng malinis na basahan at punasan nyo. At ang tamang paglagay nga pala nito mga boss ay dapat ganito. At para sa paghigpit niya, kailangan ng dalawa mong kamay para mailapat ng maayos ang engine oil strainer. At sa paghigpit nito mga boss, kung naramdaman mo na okay na, huwag mo nang masyadong higpitan. Baka sa sobra mong paghigpit sa kanya, bigla ka na lang niyang iwan. A few inches later. At ang sunod naman nating papalitang oil ay itong gear oil. Ang tinakbo nga pala ng gear oil natin mga boss ay 6,000 km. Kahit na nakalagay sa manual na 12,000 km ito dapat palitan. Pero ako gusto ko na tong palitan para palaging smooth like butter ang takbo nito mga boss. Medyo malinaw pa naman nga talaga to mga boss. Tingnan nyo naman. Golden na golden pa oh. Iba talaga kapag branded ang mga oil na binibili mo. Marami na kasi ngayon naglalabas ang mga fake mga boss. Katulad ng ibang kakilala namin. Nyek! Pero kahit na ganon, hindi naman nila mapapantayan ng quality at durability ng isang product. Ang gamit ko palang tools dito mga boss ay ang 12mm close wrench. At kapag na-drain na ang gear oil niya, ilagay nyo ang isang bolt sa ibaba. Kasi dalawa ang bolt nito mga boss. Yung isa ay sa baba at yung isa naman ay sa taas. Pero ang una nating ilalagay ay ang sa baba. At ayan, ito na nga ang gear oil natin. Ikat mo lang siya ng patulis para maganda ang paglagay mo ng gear oil mga boss. Kaso lang hindi patulis ang pagkakat ko dito. Dahil napakatalim ng ating gunting. Sobrang talim nga nito, kahit papel hindi na kayang putulin. At ayun, kapag nailagay na ninyo ang gear oil mga boss, ilagay nyo na ang bolt nya para ayun. Tapos, o diba napaka basic lang? Kahit mga newbie, kayang-kaya to. Basta may tools lang kayo na gagamitin. Sakto lang din pala ang paghigpit nito mga boss kasi baka malustrid naman yung tornilyo niya. At ayan, kapag natapos nyo ng higpitan, punasan nyo na para malinis tignan at para makita nyo rin kung merong oil leak at kung meron man, tsaka nyo na lang higpitan. Pero teka lang, hindi pa tayo tapos. Maglalagay pa tayo ng engine oil niya. Pero bago natin yan ilagay, ay kailangan nating magamit nitong flexible na imbudo. Hindi kasi kaya ng mga natural lang na imbudo.
Nabili ko nga pala ito sa TikTok shop. Kung gusto nga pala ninyo bumili mga boss, search nyo lang ang Boss JB. Makikita nyo ang product na ito kasi naka-affiliate tayo sa TikTok. Okay. At ayan, bubuksan na natin ang ilalagay nating oil sa ating alagang motor. 800 ml lang nga pala ang ilalagay natin mga boss. Kasi yung 200 ml ay itinabi ko. 1 liter kasi ang laman ng ang change oil na ito. Kaya kung nakabili ka na ng 4 nito at sa 4 na yon ay naitabi mo lahat ng 200 ml na oil, ay tsak sigurado ako meron ka ng isang gantong oil sa susunod mong change oil. At hindi lang yon makakatipid ka pa kasi medyo pricey ang ganitong oil. Mag-ingat lang kayo sa pagbili nito mga boss kasi marami talagang naglalabasang fake. Yung tipong akala mo tunay na pero fake pala. Ay sus, raot sa pamate.